Sa previous episode, nakilala natin ang babaeng may pangalang Izumo na may kakayahan na tinatawag na unlock. Ang kakayahan na ito ay gumagawa sa mga biktima na mamatay sa tuwing makakahawak sila sa anumang parte ng katawan ng babae. Pero ang bida natin na may pangalang Andy na gusto ng mamatay, ay walang pakialam sa kakayahan na meron ang babae dahil sa matagal na niyang hinihiling na mamatay, at ito na ang tamang pagkakataon upang matupad iyon. Sa pagpapatuloy ng ating recap, si Izumo ay sumakay sa likuran ni Andy habang sila'y naghahanda para sa laban at sa halip na sugurin sila, tumakbo si Gina para yakapin si Andy, kaso hindi siya interesado sa yakap nito at kumuha ng espada at inatake. Nainis si Gina dahil sa pagtanggi ni Andy na may akap ito matapos ang 40 taon, naghanda siya ng atake kaso bago mangyari ang anumang sakuna, tinanong ni Izumo si Gina kung siya nga ang nakahuli kay Andy 50 taon na ang nakararaan. Pagkatapos ng maikling kilig, kinumpirma ni Gina na siya nga ang nakahuli at nagbantay kay Andy nang siya'y ibinilanggo ng unyon, hindi maintindihan ni Izumo kung paano naging posible ito at dahil tila magkaedad lang sila ni Gina. Kaso sinabi ni Andy na 16 lang siya noon kaya't dapat ay nasa 66 na si Gina ngayon. Subalit hindi gustong pag-usapan ang edad ng 60 taong gulang na high school girl, kaya't ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang takpan ang bibig ni Andy. Nang wala ng ibang paraan para makawala sa paghawak niya, sinaktan ni Andy ang bahagi ng kanyang mukha at si Gina ay labis na desperado at sinubukan na halikan ang kanyang naputol na mga labi. Ngunit inalis ito ni Andy bago pa makagawa ng paghalik si Gina dito. Binuo muli ni Andy ang kanyang mukha at sinabing kailangan niyang hanapin ang paraan para labanan ang kapangyarihan ni Gina. Kaso nang makitang labis na malapit siya kay Izumo doon ay pinagalitan siya ni Gina na siya ang unang umibig kay Andy, kaya't sa kanya ang karapatan. Noong unang pagkikita nila, siya ang hunter at si Andy ang hunted. Ngunit nagtagumpay siyang mahuli siya kaso wala nang puwang sa mesa nun kaya't nakapiit si Andy sa isang selda. Nagpunta si Gina upang makausap siya at humingi ng paumanhin sa pagkakahuli niya, dahil sa pilitang sumunod lang siya sa mga utos subalit binanggit ni Andy na huwag itong intindihin, dahil siya ang natalo sa kanilang laban at wala siyang kinaiinisan kay Gina. Dagdag pa niya sa kanya na sa huli ay makakawala siya at umaasa siyang magkakaroon sila ng rematch. At tiyak na hindi na siya muling matalo at ang mga salitang iyon ay nagdulot ng sobrang kasiyahan sa puso ni Gina, ngunit 10 taon pagkatapos ay nakawala siya mula sa selda nang walang pagpaparamdam sa kanya at nagtago sa loob ng 40 taon. Ngunit pagkatapos niyang makilala si Izumo, nabago ang kanyang takbo at nagsimulang mag-ikot-ikot, iniwan ang malinaw na marka na maaaring sundan ni Gina habang ito ay nagsasalita. Habang ibinabahagi ito ni Gina, binato ang ilang granada sa kanyang pagmumukha at kahit may sunog sa likuran niya ay hindi pa rin siya naapektuhan at nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. Binanggit niya na sumang-ayon si Shen na ipagbigay alam sa kanya kung sakaling makita niya si Andy, ngunit ngayon si Andy ay gumagawa na ng paghahamon sa kanya. Ngunit may magandang resulta sa paghahamon na iyon dahil namatay ang kasama ni Shen, kaya't may bakanteng pwesto sa mesa, at iyon ang kailangan ni Gina para mapanatili ang kalayaan ni Andy. Hinagis ni Andy ang isang flashbang na pansamantalang nagpapabulag kay Gina, ngunit kahit na siya'y nabubulag ay hindi pa rin nasira ang kanyang harang sa paligid at gayunpaman, natutunan ni Andy kung anong uri ng atake ang gumagana sa kanya at kung ano ang hindi, at ito'y sa pamamagitan ng pag-eksperimento. Nagtanong si Izumo tungkol sa mga kasamahan niyang sundalo na dapat sana'y tumulong, ngunit sinabi ni Andy na sila'y patay na lahat, dahil sa lagpas na sila sa 80 taon. Ngunit ipinaalala niya kay Izumo na mag-relax dahil tiyak na malalaman niya kung ano ang kayang gawin ni Gina. Nag-eksperimento siya sa lahat ng nakita niyang ginawa ni Gina at ang una ay inangat niya ang lawa at pagkatapos, gumamit siya ng telekinesis upang iangat pa ito at sa huli, siya'y nakakagawa ng mga hindi nakikitang harang at hagdanan. Kung iisipin niya, ang kakayahan ni Gina ay ang pagpapalakas ng mga bagay at ano kaya ang abilidad na kanyang pinapalakas para gawin ang mga harang na iyon. At kung simpleng pagpapalakas lamang ito, dapat ay maaari pa rin niyang masira ito gamit ang kanyang espada. Hinagis ni Gina ang kanyang sombrero patungo sa kanila, at habang ito'y lumilipad at nagkaroon ng pinsala sa ibaba ng katawan ni Andy, nakita niya ang isang bagay na nagbigay sa kanya ng mabuting ideya tungkol sa kakayahan ni Gina. Nang bumagsak siya, binanggit ni Gina na siya'y nagpigil dahil sa kailangan niyang protektahan si Izumo at mas magiging simple sana ang lahat kung namatay lang si Izumo doon pa lang sa yate,
ngunit hindi na iyon mahalaga kay Andy patungkol sa kanyang mga salita, kung tadhana man iyon o hindi. Si Izumo ay isa sa kinikilig sa mga salita ni Andy at doon ay naguguluhan si Gina. Dagdag pa nito na hindi niya hahayaang mamatay si Izumo bago niya ito nasumpungan, at si Gina ay medyo seloso at handang umatake upang kunin ang ulo ni Andy tulad ng dati, para mapanatili ito sa kanyang tabi ng walang katapusan. Napagtanto ni Izumo na kamangha-mangha na inaatake na ni Andy si Gina ng direkta matapos niyang hulihin ito 50 taon na ang nakararaan. Ngunit sinasabi ni Andy na natuklasan na niya kung ano ang itinatago ni Gina kaya't kaya na niyang talunin ito. Ngayon ay nilalagay niya ang isang granada sa kanyang bibig kaya't nagulat dito pati si Gina at pagkatapos, hiniwa niya ang kanyang ulo at pinasabog ito sa langit at doon ay sumabog ang granada, binalutan ng red juice ang buong baybayin at sinabi ni Andy na tiyak na alam na niya. Habang ang kanyang ulo ay nagliliyab pababa, binanggit niya na ang kakayahan ni Gina ay ang paggawa ng pagbabago sa pisikal na anyo ng isang bagay, at ginagamit niya ito upang itigil ang pagbabago ng direksyon ng hangin, na siyang nagiging mga hindi nakikitang harang. Hindi masyadong nag-aalala si Gina dahil alam niyang walang magagawa si Andy laban dito kasama ang kakayahan nitong undead, ngunit kahit ganon ay may kasama naman siyang Izumo at binuo niya ang kanyang katawan mula sa suot na damit ni Izumo, humihiling ng tulong. Matapos ang 3 episode ng kaguluhan, sumukol na si Izumo bilang unlock generator at nasadsad ang kanyang malalaking dibdib sa likod ni Andy para sa mas epektibo na flesh contact. Si Gina ay galit nang makita ang mga malalaking dibdib ni Izumo na nakadikit sa kanyang lalaki at nagalit dahil pagdating sa sukat ng kanyang dibdib ay wala siyang laban, nagsasabing kaya daw siya nilalapitan ni Andy dahil lang sa naglalakihang airbags nito, pero sa loob ng 20 taon, siguradong mangangayayat na iyon. Subalit ipinahayag ni Izumo na ang kanyang mga dibdib ay mananatiling bilog at malusog magpakailanman, binanggit ni Gina na siya lang ang makakapagpanatili ng kanyang anyo magpakailanman dahil ang kanyang kakayahan ay hindi nagbabago. Gayunpaman, ipinunto ni Andy na ang kanyang kakayahan ay para lamang sa mga banyagang target, may 2 uri ng nega abilities at ito ang katulad ni Andy na bilang undead na tanging sa kanya lamang nag-aapekto, at ang katulad ni Izumo at ito ang unlock, na tanging sa iba lamang nag-aapekto. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang paggamit sa kanyang kapangyarihan, tiyak na ito ay maaaring makaapekto lamang sa mga banyagang target. Sinubukan niyang sabihing kayang gamitin ito sa kanyang sarili dahil mukha pa rin siyang hindi tumatanda matapos ang 50 taon, ngunit ang totoo, iyon ay dulot lamang ng mga make-up na nagpapakita na siya ay mukhang bata pa rin. Patungkol ulit sa dibdib at ang maliliit niyang watermelon ay tila nabawasan na ng kaunti at sa totoo lang, siya'y sigurado na hindi niya kayang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa anumang uri ng organic na materyal. Lahat ng sinabi niya ay totoo, ngunit ito ang bahagi ng dahilan kung bakit siya nagagalit at doon ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang masaktan si Andy, ngunit ito'y naiiwasan ni Andy at lumilipad palayo. Binanggit ni Andy na wala namang dahilan para magalit siya dahil gusto niya pa nga ang matatandang puwet at mas pinipili niya ito, pero nagagalit pa rin si Gina at ngayon ay kayang-kaya na ni Andy na iwasan ang mga atake dahil nakakakita na siya ng mga kamay na gawa sa hangin na papunta sa kanya. Isa na itong solusyon sa kanyang problema, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano niya malalabanan ang harang sa paligid ni Gina. Nagsalita si Izumo dahil napansin niya ang isang bagay, kaya't pinaikot ni Andy ang kanyang katawan na nasa loob pa rin ng damit ni Izumo at tinanong ito kung ano ang nakita niya. Sinabi ni Izumo na galit si Gina kay Andy at may harang siyang ginagamit para sa proteksyon, tila naglalakad lamang si Gina patungo sa kanila kaysa sa ito ay tumatakbo, at ito ay tila kakaiba. Nalaman ni Andy ang isang bagay at ibinahagi niya kay Izumo na magaling siya sa pag-observe, habang ito'y nasa harap ng kanyang dibdib at natuklasan na niya kung paano makakarating kay Gina, kaya't kailangan na lamang niyang hanapin ang lugar kung saan maaaring lumitaw ang unlock na pwedeng magamit para sa kanyang pakinabang. Gayunpaman, habang ito'y lumilipad paakyat, doon ay bumangga ang kanyang ulo sa isang bagay sa langit at bumagsak ito sa lumilipad na lawa at mula sa kanyang pagbagsak, biglang lumabas ang mga laser at tinamaan si Andy sa kanyang mga binti. Ngunit sa kabila nito, naging maayos pa rin si Andy at nagpaalala si Gina na narito siya para imbestigahan ang isang UMA na dapat ay nagtatago sa lugar na ito, kaya't ginamit niya ang kanyang kakayahan upang hatiin ang isla sa mga bahagi upang hanapin ito. Ginagawa niya ito dahil may kota siyang kailangang maabot,
Ngunit ngayong narito na sina Izumo at Andy, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kota at plano na niyang tapusin ang lahat ng ito. Gusto niyang maging katulad siya ng dati at maging kasama ang taong mahal niya magpakailanman, kaya't ano pa man ang maging epekto nito sa iba, mananatili siya sa organisasyon upang habulin si Andy. Si Andy ay nagawang harapin ang paparating na atake at pinigilan ito gamit ang kanyang espada. Sinasabi na kung may mamamatay man malamang ito'y si Gina. Ngunit sinabi ni Jenna na walang paraan na makayanan na gawin ni Izumo ang mga mahihirap na task na ibibigay sa kanya ng Unyon, kahit pa siya ay makapag-apply. Sa pagitan ng mga ito, napansin ni Andy ang isang bagay tungkol sa harang ni Jenna at sa wakas ay nakahanap na siya ng plano, at mayroong maliit na butas sa ilalim ng harang na ginamit niya para maglakad-lakad, ngunit ito'y masyadong maliit na kaya't ang kaya lang niyang isiksik ay ang kanyang ulo para gamitin ang unlock na inipon ni Izumo mula sa kanya. Ngunit kahit pa man siya ay magtagumpay sa plano na ito, agad siyang palalabasin ni Gina at kaya't nag-iisip siya ng isang estratehiya, ni-dive niya ang sarili sa ilalim ng tubig bago muling bumalik, at ginamit ang kanyang dugo upang takpan ang harang at para na din hindi makita ni Jenna ang kanilang ginagawa. Pagkatapos nito ay isiniksik nila ang espada sa ilalim ng harang at binuksan ito, ipinapakita ang butas at sa pagkakataong ito ay mabilis na hinagis ni Izumo ang ulo ni Andy at wala nang pagkakataon si Jenna na umaksyon at dahil andito si Andy sa loob ng harang, malamang na ang pwedeng mangyari dito ay gumawa ng ilaw para makapag-attract sa unlock at ito'y sa pamamagitan nga ng isang laser mula sa isang ship. Sumabog ang laser at gumawa ng malaking pinsala sa isang bundok at habang tinitingnan ito ni Izumo, bigla na lang naging likido ang matigas na lawa na nangangahulugan na na-release na ang kapangyarihan ni Gina sa baybayin ng mga bundok. Umupo si Andy sa tabi ni Gina na labis na sugatan at nilagay ang kamao sa ibabaw nito, handang tapusin ito gamit ang isa niyang finger bullet subalit tumakbo si Izumo upang pigilan siya. Hindi niya binaril si Gina, ngunit sinabi niya kay Izumo na wala ng maraming oras para sa buhay nito at siya'y naging alipin ng Unyon at isinagawa ang maraming pagpatay para sa kanila, ngunit wala pa ring nagbago sa mundo. Akala niya ang kanilang misyon ay upang iligtas ang mundo, ngunit baka siya'y nagkamali at sinabihan niya sila na umalis dahil nauubos na ang epekto ng anti-aging sa kanya at ayaw niyang makita siyang ganito. Ngunit binigyan siya ni Andy ng isang halik at sinabi na ang ilang aging sa kanyang mukha ay hindi magpapangit sa kanya at ilang sandali pa, siya'y tahimik na namatay. Kaso dito na natatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.